الفجر يرسم بالضياء على المآل. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa aklat na At-Tauhidul Muyassar, ang pinagaang tauhid, at tayo ngayon ay nasa kabanata tungkol sa kahalagahan at kainaman ng tauhid. Ang pangatlong tinukoy ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail sa mga kabutihan ng tauhid, sinabi niya, al-ibadat la tuqbalu illa bit-tauhid. Ang mga gawaing pagsamba ay hindi tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala liban na lamang sa pamamagitan ng tauhid. Na ang sino bang tao na sumasamba sa iba pa liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang mga gawaing pagsamba o ang lahat ng kanyang mga gawaing mabubuti, at ang tinutukoy natin dito ay lahat-lahat, ay mawawalang saysay. Kahit gaano man kalaki ang kanyang mabuting nagawa o gaano man ito karami, ito ay hindi tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Na kung sila ay magtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay hindi tatanggapin mula sa kanila ang kanilang mga ginawa. Na may kita natin dito na madalas na naitatanong ng mga tao, paano raw ang mga hindi mananampalataya na naging mabuti sa kanilang kapwa? Mawawalang saysay ba ang kanilang kabutihan? Napaka walang katarungan naman daw niyon. Ang katotohanan dito, sa isang banda, ay may gantimpala pa ring makakamit ang isang hindi mananampalataya sa kanyang kabutihan. At ang gantimpala na ito ay magiging limitado lamang sa mundong ito. At wala na siyang matatagpuan pang gantimpala sa kabilang buhay. Ang gantimpala na matatanggap niya rito ay may kinalaman sa kanyang layunin o intensyon. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ang gawain ay hahatulan sa pamagitan ng layunin lamang. Ang mga hindi mananampalataya na naging mabuti o naging mabait sa kanilang kapwa, dahil hindi nila pinaniniwalaan ang gantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kaya ay mawawalang saysay nga ang kanilang mabubuting gawa dahil sila ay sumasamba sa iba paliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, makakamit nila ang layunin nila kung ito man halimbawa ay para sa kasikatan. Sisikat sila dahil sa kanilang kabutihang nagawa. Kung ang layunin nila sa pagtulong ay upang maging maimpluwensya sa kanilang kapwa, makakamit din nila ang mga bagay na ito. Kung gusto nila ng yaman, ay makukuha rin nila ang bagay na ito. Isa pang katanungan dito ay bakit pawawalang saysay ang kabutihang nagawa ng isang hindi mananampalataya, samantalang naging mabuti naman siya? Ang tugon dito ay sa kadahilan ng oo, gumawa siya ng mabuti sa kanyang kapwa-tao, pero siya ay lumapastangan sa Diyos. At ang pinakamasamang kasamaan ay ang pagsamba sa iba paliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oo, naging mabuti siya sa tao, pero hindi siya naging mabuti sa pinakakarapat-dapat na pakitaan ng kabutihan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samantalang napakasimple lang ng kahilingan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakasimple ng kanyang inobliga sa atin ang wala tayong sasambahin liban pa sa kanya. Na makita natin nga kung ang pinakamabuting kabutihan ay ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang, ang pinakamasamang kasamaan ay ang pagsamba sa iba pa liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang dahilan kung bakit mawawalan ng saysay ang kanyang mabubuting gawa. Pero syempre, ayon nga sinabi ng ating mga scholar sa kanilang paliwanag, magkakaroon pa rin ng gantimpala ang isang hindi mananampalataya sa kanyang ginawang kabutihan, subalit ang kanyang kabutihan na makukuha dito o gantimpala ay limitado lamang dito sa mundo, dahil ang kabutihan na mapapala sa kabilang buhay ay para lamang sa mga mananampalataya, espesyal para sa mga mananampalataya. Lalong-lalo na ang pagpasok sa paraiso na inihanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga sasamba sa Kanya lamang at hindi sasamba sa iba pa liban sa Kanya. At sa sinabi ni Sheikh, fahuwa syartu sihatiha, na ang tauhid ito ay kondisyon
upang maging tama ang anumang mabuting gawain o gawaing pagsamba. Dahil dalawa ang kondisyon ng pagkakatanggap ng ating mabubuting gawa. Ang magkaroon tayo ng layunin na ginagawa natin ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang gawin natin ng mabuting gawain ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At makikita natin na ang pagpapakitang tao ay isang uri ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tao na nagpapakitang tao, ginagawa niyang kabutihan para siya ipurihin, para siya ay makatanggap ng material na kapalit, wala siyang makakamit na gantimpala dito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang hinangad niya na gantimpala ay hindi ang galing kay Allah. Ang hinangad niyang gantimpala ay ang mula sa kapwa niya tao. Kaya ang ikhlas o ang pagiging dalisay sa paggawa niya ng gawaing pagsamba o kabutihan ay isang kondisyon upang matanggap ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay may kinalaman sa tauhid o sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, bukod pa doon sa pangkalahatang kaalaman natin na hindi nga tatanggapin ng anumang gawaing mabuti ng hindi mananampalataya. At dinugtong ni Sheikh, wa asasu qubuliha. Ang tauhid ang pundasyon ng pagkakatanggap ng mabubuting gawa. Wal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ang anumang gawaing pagsamba ay hindi matatawag na tunay na gawaing pagsamba liban na lamang sa pamagitan ng tauhid. Ang tunay na pagsamba ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang marapat na pagtuunan ng pagsamba. Na maaring ang ibang gawain ay tinatawag ng mga tao na pagsamba o itinuturing nilang pagsamba, pero ito ay para sa rebulto, para sa mga namatay na. Maaring para sa kanila ay pagsamba, pero hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ito ay hindi niya tatanggapin. At ngayon din sinabi dito, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. So hindi may tuturing na pagsamba ang ginagawa ng mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng kung paano ang sala ay hindi matatawag na sala o pagdarasal liban na lamang na dalisay muna ang nagsasagawa nito. Kasi ang tahara o kadalisayan ay kondisyon ng sala. Gayun din, ang tauhid ay kondisyon ng ibada. At dinugtong dito ni Sheikh, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكَ فُسِدَتْ الْإِبَادَةِ. At kapag pumasok ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang gawaing pagsamba, ay nasisira ang gawaing pagsamba na ito. Kalhadath idha dakhala fit tahara. Katulad ng pagkakagawa ng gawain na nakasisira ng kadalisayan o ng tahara. Nawawala ang tahara na ito. Halimbawa, ikaw ay nasa dalisay na kalagayan, katatapos mo lamang magwudu, ikaw ay umihi o ikaw ay dumumi, nawawala ng saysay ang tahara na ito o nawawala ng bisa. Kaya kailangan mong magwudu uli upang ikaw ay makabalik sa kalagayan ng tahara at maging tama ang iyong pagdarasal o sala. Wal ibadatu biduni tauhid tusbih syirkan yufsidul amal o yuhbitu. At anumang gawaing pagsamba na walang tauhid o walang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin pagsamba na itinoon sa mga rebulto o iba pang Diyos liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, o pagsamba na ginawa sa iba pang layunin liban pa na para kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba na may pagpapakitang tao o paggawa ng kabutihan na may pagpapakitang tao, ang gawain na ito ay hindi may tuturing na pagsamba. Ito ay may tuturing na shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at mawawalang saysay ang gawain na ito at ito ay masisira. Hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At maaring ang hindi lang para sa gawain na ito, kundi para sa lahat-lahat ng mga gawain na ginawa ng tao na ito. Dahil maaring mangyari, oo, naging matuwid siya sa buong haba ng kanyang buhay, naging matuwid siya, sumasamba siya kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pero sa huling bahagi ng kanyang buhay, sumamba siya sa rebulto at doon siya inabutan ng kamatayan. Lahat ng kabutihan na ito na ginawa niya ay mawawalan ng saysay. At panghuli, sinabi ni Sheikh, وَيُسَيِّرُ صَاحِبَهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. At ang pagtatambal na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magtutulak sa gumawa nito na maging kabilang siya sa mga mananatili habang panahon doon sa impyerno, wal-iyadu billah. So ganito kahalaga ang tauhid. Kaya wag nating mamaliitin na ito ay palaging itinuturo
Huwag natin ito mamaliitin na paulit-ulit na lamang dahil ang pag-aaral ng tauhid ay marapat na palagian nang sa gayon ay tumitibay ang ating paniniwala, ating pananampalataya at katiyakan sa doktrina na ito na siyang pundasyon ng Islam at hindi lamang ng ating mga pinaniniwalaan bagkus ay pundasyon din ng ating mga gawaing pagsamba at mabubuting gawa. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.